Dear Empire Heart Romances, magandang araw sa inyong lahat. 10 taon. 10 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ni Katrina. Isang gabi ng sunog, isang pader na bumagsak, at isang bayaning asawa na hindi na muling nakauwi. Si Frederick, ang tanging naiwan sa kanya ay ang kambal, sina Joshua at Jonathan. At ang isang bahay na puno ng alaala at pasaring. Nanirahan si Katrina sa piling ng kanyang mga biyenan, sina Aling Loretta at Mang Sergio, sa Maynila. Ang kanyang sariling mga magulang ay nasa malayong Mindanao at sa hirap ng buhay, hindi niya nagawang bumalik doon. Akala niya, ang komportabling bahay ng mga biyenan ay magiging kanlungan. Pero madalas, pakiramdam niya, siya ay isang anino na pilit nagtatago sa liwanag ng alaala ng kanyang asawa. Sergio, tingnan mo nga tong sinangag. Hilaw pa ang bawang. Ano ba yan, parang nagmamadali lagi sa pagluluto? Pasigaw at nanginginig sa galit na tawag ni Aling Loretta sa asawa. Ayos naman na. Huwag mo nang masyadong palamuhin. Kumakain ang mga bata. Mahinahon na sagot ni Mang Sergio. Lalong nagalit si Aling Loretta, nilingon nito si Katrina. Ewan ko ba sa bahay na to? Parang ako lang ang nakakakita ng mali. Katrina, nung oras ka ba gumising? Hindi mo man lang ba nasilip tong niluluto ni Sergio bago ka nag-ayos sa mga bata? Naglaba po kasi ako ng mga uniforme ng kambalnay. Mahinahon, habang nakayukong tugon ni Katrina. Naglaba po. Palibhasa kasi, puro labalinis alaga lang ang alam mo. 10 taon na, Katrina. 10 taon ka nang nakikitira dito. Wala ka pa ring trabaho. Umaasa ka lang sa pensyon ni Frederick at sa amin ni Sergio. Panggagaya at inis na bulyaw ni Aling Loretta. Loretta, sobra na yan. Hindi sobra yan, Sergio. Totoo naman Kung buhay lang si Frederick, hindi tayo magkakaganito. Hindi tayo mahihirapan. Minsan talaga, naiisip ko, Katrina, napakamalas mo sa buhay ng anak ko. Kung hindi ka lang sana niya nakilala, baka buhay pa siya ngayon. Baka masaya kami. Noon din lumapit ang anak ni Katrina na si Joshua at pabulong na nagsabi, Mama, huwag ka nang umiyak. Napayuko lalo si Katrina. Para bang tinarak ang kutsilyo sa dibdib, lalo nang makita ang lungkot sa mga mata ng anak at ang salitang, napakamalas mo sa buhay ng anak ko. Iyon ang pinakamasakit na bansag na narinig niya sa loob ng 10 taon. Parang bawat pasaring ni Aling Loretta ay isang paalala na siya ang dahilan ng trahedya. Pero sa kabila ng kasungitan ni Aling Loretta, may mga sandali, may mga gabi na nakikita ni Katrina ang biyenan na umiiyak sa harap ng litrato ni Frederick. Hinahaplos ang mukha ng anak sa litrato. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Katrina na ang galit ni Aling Loretta ay hindi talaga para sa kanya, kundi para sa tadhana na kumuha sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi na kaya ni Katrina. Gusto niyang patunayan na mali sila. Gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kinaumagahan, matapos maihatid ni Katrina ang kambal sa paaralan, binitbit niya ang kanyang envelope ng mga dokumento. Hindi siya nakatapos ng kolehiyo, kaya alam niyang mahihirapan siya. Naglakad siya sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Mula sa isang maliit na grocery store hanggang sa isang fast food chain, lahat ay pinasukan niya. Napadpad siya sa isang malaking mall sa Makati. Sa isang department store, nakita niya ang isang signage. Hiring, sales clerk. Huminga siya ng malalim. Ito na siguro ang pagkakataon niya.
Pagkapasok niya, nakangiti niyang binati ang interviewer. Magandang hapon po. Mag-a-apply po sana ako bilang sales clerk. Ang interview ay mabilis. Seryoso ang mukha ng HR manager habang tinitingnan ang kanyang mga dokumento. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Mrs. De Leon, may karanasan ka ba sa retail? Wala po, pero masipag po ako at madaling matuto. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho para sa mga anak ko. Ipapatawag ko na lang ang department supervisor para kausapin ka. Maghintay ka lang muna sa labas. Marami pong salamat. Salamat po. Tinanguan siya ng HR manager. Pagkatapos naupo si Katrina sa isang bangko sa labas ng HR office, kinakabahan siya. Paano kung hindi siya matanggap? Paano kung tama si Aling Loretta na wala siyang alam gawin kundi ang gawaing bahay? Sa kanyang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang lalaking naglalakad palapit sa kanya, bitbit ang ilang kahon ng sapatos. Nahulog ang 2 kahon sa paanan niya, kaya nataranta ang lalaki. Ay, sorry. Sorry po. Ang dami kasi nitong bitbit ko. Naku, ayos lang po. Yumuko si Katrina para tulungan ang lalaki na pulutin ang mga kahon ng sapatos. Sa pag-aangat niya ng kanyang tingin, parang tumigil ang mundo. Ang lalaking nasa harap niya. Ang hugis ng mukha, ang paraan ng pagngiti habang humihingi ng paumanhin at ang kislap sa mga mata. Parang nakikita niya si Frederick. Hindi siya nakagalaw. Nakatitig lang siya sa lalaki. Miss, okay ka lang. May dumi ba ako sa mukha? Nagtataka, nakatinging usisa ng lalaki. Biglang natauhan at namumula ang pisngi ni Katrina. Iniabot ni Katrina ang mga kahon. Tumayo na ang lalaki at siya si Kevin, ang department supervisor. Salamat. Ako nga pala si Kevin. Ikaw ba yung nag-a-apply para sa sales clerk position? Opo. Katrina nga po pala. Katrina, magandang pangalan. At mukhang masipag ka naman, di ba? Yung HR manager, mukhang striktahin kaya medyo seryoso. Pero ako, madali lang akong kausap. Basta hindi ka absenteeist, okay tayo. Natawa ng mahina si Katrina sa biro ni Kevin. Nawala ng kaunti ang kanyang kaba. Sige, pasok ka na sa loob. Sasabihin ko sa kanila na kausapin ka na. Good luck, Katrina. Sana matanggap ka. Cute ka pa naman. Tama nga si Kevin. Natanggap din kaagad si Katrina. Nagsimula siya sa trabaho makalipas ang 1 linggo. Ang mall ay naging isang bagong mundo para sa kanya. Nakakapagod, pero masaya. At ang pinaka-inaabangan niya sa bawat araw? Ang presensya ni Kevin. Lumipas ang ilang buwan. Naging maayos ang trabaho ni Katrina. Natutunan niya ang pasikot-sikot sa retail at nalaman niya rin ang iba pang bagay tungkol kay Kevin. Si Kevin ay hindi tulad ni Frederick na tahimik at seryoso. Si Kevin ay palabiro, palaging may dalang good vibes, at minsan ay napaka-corny ng mga pick-up lines. Pero sa likod ng kanyang pagiging palabiro, nakita ni Katrina na isa siyang seryoso at responsableng supervisor. Minsan, kapag maaga ang pasok ni Katrina, may makikita siyang isang tasa ng mainit na kape. Sa kanyang locker, may kasamang sticky note na may nakasulat. Para sa pinakamagandang sales clerk, galingan mo ngayon. Kay, ngumingiti na lang si Katrina. Alam niyang galing yon kay Kevin. Isang araw, habang nag-aayos si Katrina ng mga display na t-shirt, lumapit si Kevin sa kanya.
Yes po, Supervisor. Ano po yun? May problema tayo sa inventory sa stockroom. Kailangan kong tignan yun ngayon. Pwede mo ba akong samahan para mag-ayos? Opo, sige po. Ang stockroom ay masikip, puno ng mga kahon, at may kaunting amoy ng bagong goma ng sapatos. Dito tayo sa taas. Kailangan nating ilipat tong mga kahon sa bookshelves. Turo ni Kevin sa mga kahon. Nagsimula silang mag-ayos. Nag-aabot si Katrina ng mga kahon kay Kevin na siyang naglalagay sa itaas na istante. Ang bigat naman nitong mga sapatos na to, parang bigat ng kasalanan ko. Hingal at pabirong, sabi ni Kevin. Natawa si Katrina at naiwas ang paningin ng mahuling nakatitig sa kanya si Kevin. Ano bang kasalanan mo, Supervisor? Ang kasalanan ko? Ang magnakaw ng tingin sa'yo araw-araw. Namula si Katrina. Hindi niya inaasahan ang ganoong pasaring ni Kevin. Sa loob ng 10 taon, wala nang lalaking nagsasalita sa kanya ng ganoon. Nag-iwas lalo ng tingin si Katrina, pero nag-abot ng isa pang kahon kay Kevin. Huwag kang ang magbiro ng ganyan, Supervisor. Baka may makarinig sa'yo. Hindi ako nagbibiro, Katrina. At saka Kevin lang ang gusto kong itawag mo sa akin kapag tayo lang dalawa. Alam mo bang may gusto ako sa'yo? Mula pa nung unang araw na nagkakilala tayo, nung nahulog yung mga kahon. Huminga ng malalim si Katrina. Kailangan niyang maging matapat. Naging mabigat ang tono ng pananalita niya. Kevin, salamat. Pero, hindi mo alam ang buong kwento ko. Anong ibig mong sabihin? Byuda na ako, Kevin. 10 taon na. Namatay ang asawa ko sa isang sunog. Buntis pa ako nun sa kambal namin. Ang pensyon niya at ang mga biyenan ko ang nagtataguyod sa amin. Kaya please lang, huwag sabihin iyang gusto mong mangyari. Inasahan ni Katrina na lalayo si Kevin. Inasahan niyang magugulat ito at baka mawala ang interes. Pero sa halip, nakita niya ang isang seryoso at malungkot na ekspresyon sa mukha ni Kevin. Byuda ka na pala. Kaya pala ano? Kaya pala minsan, kapag nakatingin ka sa malayo, parang may hinahanap ka. Pero, Katrina, ang pagiging byuda mo, hindi maging basehan para ayawan kita at layuan. Ibig sabihin lang niyan, nagmahal ka ng totoo at handa kang magmahal muli. Ngumiti si Kevin ng kaunti, hinawakan ang kamay ni Katrina ng mabilis. Pagkatapos ay binitiwan agad. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang na malaman mo, may gusto ako sa'yo at handa akong maghintay. Hindi nakaimik si Katrina. Mula ng araw na yon, nagbago ang pakikitungo ni Kevin kay Katrina. Hindi na ito masyadong nagbibiro sa harap ng ibang tao, pero mas nagiging maalaga pagdating kay Katrina. Naging sila. Hindi pa opisyal pero nagkakamabutihan na. Paminsan-minsan, inihahatid ni Kevin si Katrina sa labas ng subdivision nila at binibilhan niya ng pasalubong ang kambal. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, masaya si Katrina na umuwi. May dala siyang pizza na binili ni Kevin para sa kambal. Pizza! Wow! Salamat, Mama. Salamat kay Tita Liza niyo sa trabaho. Binili niya yan. Ayaw muna ni Katrina na malaman ng mga biyenan ang tungkol kay Kevin, lalo na nung nalaman niya makalipas ang ilang linggo na si Kevin at Frederick ay magkalayong pinsan. Ang katotohanan yon ay parang isang bomba na naghihintay na sumabog. Paano kung magalit ang mga biyenan niya? Paano kung sabihin nilang wala siyang utang na loob? Aba, may pizza ang kambal. Saan galing yan? Pasaring na, sabi ni Aling Loretta. Sa trabaho po, Nay.
Binili ng isang kasamahan ko. Tumingin si Aling Loretta kay Katrina ng mapanuri. Sa trabaho, o baka naman sa isang lalaki? Biglang kinakabahan si Katrina. Ano po ang ibig niyong sabihin, Nay? Tumawa ng makahulugan si Aling Loretta. Huwag mo akong pinagloloko, Katrina. Nakita ko kayo kahapon sa labas ng subdivision. May kasama kang lalaki. Inihatid ka niya. At mukhang kilala ko ang lalaking yon. Bigla, tila gumuho ang mundo ni Katrina. Paano nalaman ni Aling Loretta yon? Sa sandali po, magpapaliwanag ka? Pagkatapos ng 10 taon na paninirahan dito, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo namin para sa'yo, hahanap ka ng ibang lalaki? At hindi lang basta ibang lalaki. Ang pinsan pa ng asawa mo, si Kevin. Galit at may bahid ng lungkot si Aling Loretta. Hindi ako nagkamali. Paano mo nagawa to, Katrina? Paano mo nagawang palitan si Frederick sa puso mo ng sarili niyang pinsan? Umiiyak na rin na lumapit si Joshua kay Katrina. Mama, wag na po kayong mag-away ni Lola. Hindi anak, hindi kami nag-away ng lola mo. Sumabog na ang tensyon sa bahay. Ang hapagkainan ay naging nilukob ng galit at lungkot. At sa gitna nito, nakatayo si Katrina, umiiyak, at nakikita ang gumuho niyang pangarap ng isang bagong simula. Ang gabing iyon ay naging parang isang bangungot na ayaw matapos. Sa sala, nakatayo si Katrina habang kaharap ang galit na si Aling Loretta. Ang mga bata, sina Joshua at Jonathan, ay pilit na pinatatahan ni Mang Sergio sa loob ng kwarto, pero rinig na rinig ang kanilang mahihinang hikbi. Ito na ang kinatatakutan ni Katrina. Hindi ko alam na may tinatago kang kati, Katrina. Magpinsan sila. Alam mo ba yon? Alam mo bang magkadugo sila ni Frederick at Kevin? Umiling, umiiyak, at nanginginig si Katrina. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po binalak na mahalin si Kevin. Nagkataon lang po na sa kanya ko nahanap ang lakas ng loob na matagal ko nang nawala. Lakas ng loob? O baka naman nakakita ka lang ng bagong mapagkakitaan? Dahil supervisor siya? Dahil mas may pera siya kaysa sa amin? Hindi pera ang hanap ko, Nay. Sa loob ng 10 taon, nanatili ako dito dahil mahal ko ang anak nyo. Tinanggap ko ang bawat pasaring nyo, ang bawat salitang malas na ibinabato nyo sa akin. Dahil akala ko, kasalanan ko nga na wala na siya. Pero Nay, tao rin ako. Napapagod din akong maging mahina. Nabigla si Aling Loretta sa tapang ni Katrina. Sa unang pagkakataon, sumagot ang manugang na dati ay laging nakayuko lang. Mahal ko si Kevin, hindi dahil pinsan siya ni Frederick, kundi dahil tinanggap niya ako kasama ang mga anak ko. Tinulungan niya akong maniwala na hindi ako malas. At kung hindi niyo po matatanggap yon, handa na po akong umalis sa bahay na to. Sa kabila ng tensyon, isang katok ang narinig sa pintuan. Binuksan ni Katrina ang pinto. Lumingon si Kevin at nakita si Aling Loretta na nakatayo sa likuran ni Katrina at masama ang tingin nito. Nakita rin niya si Mang Sergio na lumabas na mula sa kwarto ng mga bata. Huminga ng malalim si Kevin at naglakas loob. Tito Sergio, Tita Loretta, magandang gabi po. Wala kaming kailangan sa'yo, Kevin. Umalis ka na habang nakakapagpigil pa ako. Alam ni Frederick ang ginagawa niyo. Tita, alam ko pong mali. Pero hindi ko po kayang makita si Katrina na nagdurusa. Magpinsan kami ni Frederick, opo. At alam ko kung gaano siya kabuting tao. Pero tita, hindi ko po ninanakaw ang pwesto niya. Wala pong makakapalit kay Frederick. Pero ang buhay, si Katrina, kailangan niyang magpatuloy. Noon di mahinahon na nagsalita si Mang Sergio. Kevin, alam mo bang pinagmumukha mong katawa-tawa ang pamilya namin? Anong sasabihin ng mga kamag-anak mo? Na ang asawa ng namatay naming anak
ay pumatol sa mismong pinsan nito. Tito, hindi po kasalanan ng magmahal muli. Ang masama po ay ang hayaang mabulok sa lungkot ang isang taong may buhay pa. Tingnan niyo po si Katrina. 10 taon siyang nag-alay ng buhay para sa inyo at sa mga anak niya. Hindi po ba siya deserve na maging masaya? Seryoso at direktang sagot ni Kevin at saka nagpatuloy. Mahal ko po si Katrina at wala po akong pakialam kung anong sasabihin ng iba sa akin. Handa ko pong patunayan yon. Naupo silang lahat. Ang galit ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Isang mahabang gabi ng pag-uusap ang naganap. Doon inamin ni Aling Loretta ang tunay niyang nararamdaman. Isang bagay na hindi niya nasabi sa loob ng 10 taon. Natatakot lang ako, Katrina. Natatakot ako na kapag nahanap mo na ang kaligayahan sa iba, tuluyan mo nang makalimutan ang anak ko. Natatakot ako na ang mga apo ko, tawagin na ring tatay ang ibang tao, at mawala na ang alaala ni Frederick sa bahay na to. Lumapit si Katrina kay Aling Loretta na noon ay umiiyak. Hinawakan niya ang kamay nito. Nanay, hinding-hindi ko po makakalimutan si Frederick. Siya ang tatay ng mga anak ko. Siya ang unang lalaking minahal ko. Pero Nay, ang puso po natin, pwede pang tumibok. Pwedeng magkaroon ng lugar para sa nakaraan at lugar para sa kasalukuyan. Tita, hindi ko po gustong palitan si Frederick. Gusto ko pong dagdagan ang pagmamahal na natatanggap ni na Katrina at ng mga bata. Handa po akong tumayong ama sa kanila. Pero ituturo ko rin sa kanila araw-araw kung gaano kabuting tao ang tunay nilang tatay. Sa gabing yon, parang may pader na gumuho, pader ng hinanakit na itinayo ni Aling Loretta sa loob ng 10 taon. Tumayo si Aling Loretta at yinakap si Katrina. Isang yakap na matagal na sanang nangyari. Lumipas ang ilang buwan. Si Kevin ay naging regular na bisita sa bahay. At ang dating masungit na si Aling Loretta, aba, tila may bago ng paborito. Tumakbo palapit sina Joshua at Jonathan kay Kevin. At walang kahirap-hirap, binuhat ito ni Kevin. Tito Kevin, PlayStation tayo mamaya ha, sabi ni Jonathan. Oo naman, pero kailangan niyo munang kumain at ubusin ng gulay, maliwanag? Bit-bit ni Katrina ang tray na may laman na prutas. Nakatingin siya kay Kevin habang napapangiti. Aba Nay, mukhang mas mahal niyo na si Kevin kaysa sa akin ah. Dati, sermon ang inaabutan ko sa'yo. Ngayon karekar na ang para sa kanya. Tumigil ka nga, Katrina. Siyempre, kailangang busog ang magiging manugang ko. At saka, Kevin, balita ko ay promotion mo na sa trabaho next month. Dapat may blowout ka sa amin. Naku tita, wag po kayong mag-alala. Ang sahod ko po, nakapangalan na kay Katrina at kasali na kayo doon. Ako po ang supervisor sa mall, pero dito sa bahay, ako po ang employee nyo. Nakangiting sagot ni Kevin. Tawanan ng namayani. Dumating ang araw na hindi inakala ni Katrina na darating pa. Sa isang simpleng seremonya, sa harap ng kanilang pamilya, ipinagdiwang ni na Katrina at Kevin ang kanilang pag-iibigan. Bago ang kasal, dinalaw muna nila ang puntod ni Frederick. Payapa ang umaga, pero dama sa tinig ni Katrina ang lungkot. Frederick, andito kami ng mga anak mo. Kasama namin si Kevin. Salamat dahil nagpadala ka ng taong magpapatuloy sa pag-aalaga sa amin. Hindi ka mawawala sa puso namin, Frederick. Hinawakan ni Kevin ang kamay ni Katrina at nangako sa puntod ni Frederick. Pinsan,
Ako na ang bahala sa kanila. Pangako, aalagaan ko sila at mamahalin. Isang malamig na pagsimoy ng hangin ang bumalot sa tahimik na araw. At masayang nagkatinginan sa isa't isa sina Katrina at Kevin habang magkahawak kamay. Akala natin, kapag nawala ang taong mahal natin, doon na nagtatapos ang ating kwento. Pero ang buhay ni Katrina ay isang patunay na ang bawat paglubog ng araw ay sinusundan ng isang bagong umaga. Nahanap niya ang pag-ibig sa isang taong hindi niya inaasahan. Pero higit sa lahat, nahanap niya ang kapayapaan sa pamilyang dati ay naging dahilan ng kanyang pait. Nasa Mindanao man ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Katrina na hinding-hindi siya nag-iisa. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa kakayahan nating magpatawad at tumanggap ng bagong pag-asa. Mula sa amin dito sa Dear Empire Heart Romances, sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwento ni Katrina. Na sa gitna ng abo ng nakaraan, may bulaklak pa ring pwedeng sumibol. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa susunod na liham. Ako ang inyong lingkod, Ate Lynn, nagpapaalam at nagpapaalala. Ang pag-ibig ay laging nakakahanap ng paraan. Halika, upo ka sa ilalim ng mga tala. This is Dear Empire Heart Romances. Mga kwentong pag-ibig na wala